Ngayong umaga, ang liwanag ng araw ay tumama sa mukha ng taong akala ko'y kakampi ko. Si Darius, tumatawa siya, pero hindi para sa akin, kundi para kay Bianca. Hawak niya ang kamay ng babaeng yon sa mismong upuan ng aking ina sa loob ng bahay na ito. Si Amara? Isang mahirap na walang alam. Bulong niya. Akala ba niya ay isa lang akong manikang walang puso? Sige, ang laro ninyo, tatapusin ko na ngayon. Si Amara? Isang mahirap na walang alam. Pinakasalan ko lang siya para makuha ang yaman ng Villa Corta. Sa oras na matapos ang proyektong ito, itatapon ko siya sa kalsada na walang dala, kahit sentimos. Ang halahak ni Darius ay tumago sa bahagyang nakabukas na pinto, matalas at mapait na parang punyal na humiwa sa katahimikan ng umaga. Natigilan si Amara sa pasilyo. Ang tray na hawak niya ay yumanig dahil sa panging-inig ng kanyang mga kamay. Sa ibabaw nito ay isang tasa ng mainit na chamomile tea, ang tsa na palaging sinasabi ni Darius na lasa ng pagmamahal tuwing ihahanda niya ito para sa asawa. Ang bango ng tsa, banayad at dalisay, ay sadyang salungat sa mga maruming salitang lumabas mula sa loob ng silid trabaho. Yumuko si Amara at tiningnan ang kanyang apron. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bahay para lang mapaganda ang buhay nila. Ngayon ay tila estranggero at nakakatakot sa kanyang paningin. Naalala niya ang gabing nagdaan, nang sumandal si Darius sa kanyang balikat at nangakong magtatrabaho ng mabuti para hindi na siya mapagod. Iyon pala ay isang palabas lamang. At siya, ang legal na asawa, ang tanging manonood sa isang masamang teatro. Nanuyo ang lalamunan ni Amara. Isang pakiramdam ng pagkasuka ang umakyat mula sa kanyang dibdib. Hinigpitan niya ang kapit sa tray, ang kanyang mga daliri ay namutla at ang mga buto ay tila mababali na sa sakit. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit kinagat niya ng mariin ang kanyang labi upang pigilin ang pagguho ng kanyang pagkatao. Kung iiyak siya ngayon, ang 3 taon ng kanyang sakripisyo ay magiging katatawanan lamang para sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa anino ni Bianca, ang kaibigang lubos niyang pinagkatiwalaan na nakadikit sa bisig ni Darius. Pinag-uusapan nila kung paano kukunin ang huling bahagi ng shares na iniwan ng kanyang ama. Siya ang tanging tagapagmana ng Villa Corta, ngunit itinuturing siyang basurang madaling itapon. Ang mga alaala ng pekeng paglalambing, ang mga hawak kamay na puno ng kasinungalingan, ay biglang naging mga matatalim na bubog na bumaon sa kanyang puso. Ang tray sa kamay ni Amara ay dumulas mula sa kanyang manhid na mga daliri. Ang tunog ng porselana na tumama sa marmol na sahig ay bumasag sa katahimikan ng bahay. Ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Nakatayo roon si Darius. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang nawala, napalitan ng isang mukhang puno ng pagkairita. Tumingin siya sa mga basad na piraso ng tasa sa paanan ni Amara. Pagkatapos, ay tumingin ng diretso sa namamagang mga mata nito. Amara? Ano na naman ang ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang tasang yan? Ang boses ni Darius ay walang bakas ng pag-aalala. Tanging ang pagkairita lamang ng isang taong mataas ang tingin sa sarili. Lumabas si Bianca mula sa kanyang likuran. Nagpakawala ng isang mapang-asar na ngisi. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Amara na parang tumitingin sa isang maruming bagay. Nakatayo lang si Amara sa pagitan ng mga basag na porselana at ng mga basag na pangarap. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Darius, hindi na ang dating mapagkumbabang Amara, kundi isang babaeng puno ng matinding katahimikan. Tinanong niya ang sarili. Nakita ba niya talaga ang totoong kulay ng lalaking ito o ang sarili niyang bulag na pagmamahal ang nagpalaki sa halimaw na ito? Kaya pa ba niyang ituloy ang pagganap bilang isang mapagmahal na asawa, gayong ang kanyang puso ay dumadaloy na ng dugo sa bawat pintig nito? Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Darius. Sa halip na magtanong kung bakit namumutla ang kanyang asawa, mas inuna pa niyang pag-alalahanin ang halaga ng basag na tasa. Yumuko si Bianca, kunwaring nag-aalala. Nuit sa ilalim ng kanyang mga mata ay ang ningning ng tagumpay. Amara, are you okay? Mukha kang nakakita ng multo.
wika ni Bianca. Ang boses nito ay parang pulot na nakakasuka ang tamis. Darius, hayaan mo na. Pagod lang siguro si Amara sa kakalinis ng bahay. Alam mo naman siya masyadong matiyaga sa mga gawaing bahay. Matiyaga. Isang salitang ginagamit nila upang itago ang katotohanang siya ay nagsisilbi na sa sarili nilang bahay. Ramdam ni Amara ang pagtaas ng init sa kanyang dibdib, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkadire. Umalis ka na, Amara. Malamig na utos ni Darius. Linisin mo yan at huwag ka nang istorbohin. May mahalaga kaming tinatapos ni Bianca tungkol sa expansion ng Villa Corta. Huwag kang makialam sa usaping negosyo. Alam mo hindi mo linya ang mga ganyan. Tumingin si Amara sa mga kamay niyang nanginginig pa rin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibato sa pagmumukha ni Darius na siya ang tunay na may-ari ng Villa Corta, na ang bawat pisong ginagastos ng lalaking ito ay galing sa pawis ng kanyang ama. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang paglabas ng galit na yon ay pagbibigay lang sa kanila ng sandata para mas lalo siyang ituring na walang kwenta. Pasensya na, mahinang sagot ni Amara. Yumuko siya at tagsimulang damputin ang mga bubog. Habang nakayuko, narinig niya ang pagbabalik ng tawanan ng dalawa sa loob ng silid. Ang bawat hagod ng kamay ni Darius sa likod ni Bianca ay parang latay sa kanyang balat. Gagamitin ko ang kanilang pagmamataas laban sa kanila, bulong ni Amara sa kanyang sarili. Paglabas niya ng pasilyo, sinalubong siya ng isang anino. Si Elian, ang pinuno ng seguridad, ay nakatayo sa dulo ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa sahig, kundi diretsyo sa mga mata ni Amara. Tila, nababasa nito ang bawat hibla ng sakit na kanyang tinatago. Kailangan mo ba ng tulong, Ma'am Amara? Tanong ni Elian. Ang boses nito ay kalmado, may halong paggalang na hindi kailanman ibinigay ni Darius. Hindi na, Elian. Kaya ko na. Sagot ni Amara habang pinipilit na itayo ang kanyang sarili. Ngunit sa isang iglap, tila nang hina ang kanyang tuhod. Ang pagod at ang matinding pagtataksil ay sabay na nagpakita ng kanilang bigat. Bago pa man siya tuluyang matumba, isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang siko. Hindi upang hilahin, kundi upang alalayan. Hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko, pabulong na sabi ni Elian. Ang mga salitang iyon ay parang isang mitsa. Sa isang iglap, ang matibay na pader na itinayo ni Amara ay nagkaroon ng lamat. May alam si Elian. Ang mga mata ng lalaking ito ay laging nakamasid, laging nagbabantay. Ngunit bakit ngayon lang siya nagsalita? Ano ang alam mo, Elian? Tanong ni Amara. Ang boses ay sapat lang upang hindi marinig mula sa silid. Hindi sumagot si Elian. Sa halip, may iniabot itong maliit na papel sa kanyang palad. Sa loob ng papel na yan, nakasulat ang susunod na hakbang nila. Huwag kang iiyak, Amara, dahil ang luha mo ay hindi makakatulong sa pagbawi ng Villa Corta. Maging matalino ka. Bago pa makapagsalita si Amara, mabilis na lumakad palayo si Elian, tila isang aninong naglalaho. Naiwan si Amara sa gitna ng tahimik na bahay. Hawak ang papel na magdidikta kung magpapatuloy pa ba ang kanyang pagdurusa o kung magsisimula na ang kanyang pagbangon. Nagtungo si Amara sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay tila mabigat na bakal. Pagpasok niya, agad niyang ikinandado ang pinto. Hindi siya huminga ng maluwag hanggat hindi niya nasisiguro na walang nakasunod sa kanya. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng ilaw ng kanyang bedside lamp, binuksan niya ang maliit na papel na ibinigay ni Elian. Hindi yun simpleng listahan. Yun ay isang dokumentong naglalaman ng mga transaksyon sa bangko. Mga transfer na hindi man lang dumaan sa kanyang kaalaman. Ang pangalan ni Darius ay nakapirma sa bawat pahina. Ngunit ang account number na pinaglipatan ng pera ay pagmamay-ari ni Bianca. Ang halagang nakasaad ay hindi lang basta malaki. Ito ay sapat na upang tuluyang mapabagsak ang operasyon ng Villa Corta sa susunod na quarter. Nanginig ang mga kamay ni Amara. Hindi lang pala sila nagtataksil sa kanyang pagmamahal. Ninanakawan nila ang kanyang pamilya ng harapan. Ang utang na loob na lagi niyang iniisip
Ang utang na loob na nagpapanatili sa kanya sa piling ni Darius ay biglang naglaho. Wala na siyang utang na loob sa isang magnanakaw. Kaya pala, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kaya pala pilit ninyo akong pinapapirma sa mga dokumentong hindi ko binabasa. Sa loob ng 3 taon, siya ang nagsilbing dummy sa mga illegal na transaksyon ni Darius. Kung sakaling mahuli ang mga ito, siya ang kakasuhan. Siya ang babagsak. Habang sila ni Bianca ay tatakas dala ang yaman na hinuthot sa kanyang ama, siya ang maiiwan sa loob ng selda. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Darius. Amara, bumaba ka rito. Magluluto ka ng hapunan. Isasama ko si Bianca sa dinner mamaya. Huwag kang magsuot ng basahan. Magmukha kang presentable para hindi ka nakakahiya sa harap ng mga kliyente ko. Ang bawat salita sa text ay parang sampal. Ang pangungutya sa kanyang pananamit, ang pagpilit sa kanya na magsilbi sa babaeng sumisira sa kanyang buhay, lahat ng ito ay bahagi ng kanilang laro. Gusto nila siyang gawing katulong sa sarili nilang bahay habang ang mga kliyente nila ay nakatingin. Tumingin si Amara sa kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may mugto na mga mata, ngunit ang titig nito ay unti-unti nang nagbabago. Ang pagod ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Presentable ba, Darius? Tanong niya sa refleksyon. Isang manipis at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binuksan niya ang kanyang aparador. Inilabas niya ang isang damit na matagal na niyang hindi sinusuot. Isang gown na ipinamana ng kanyang ina. Isang damit na nagsasabing siya ang tunay na may-ari ng Villacorta. Ngunit hindi niya ito sinuot. Sa halip, kumuha siya ng isang simpleng itim na damit, angkop para sa isang pagluluksa, ngunit may dalang karangyaan. Ibababa niya ang kanyang sarili, oo. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang isang katulong. Bababa siya bilang ang babaeng magsisimulang maglaro sa kanilang mga ulo. Bago siya lumabas, sinuri niyang muli ang dokumento. Itinago niya ito sa isang lihim na compartment ng kanyang vanity table. Ang bawat pahina ay isang bala. At ang hapunan mamaya, iyon ang magiging unang arena. Habang naglalakad siya pababa ng hagdan, narinig niya ang tawanan ni Bianca mula sa dining area. Darius, baby? Sure ka bang hindi magsusungit si Amara mamaya? Baka mamaya ay gumawa na naman ng eksena. Narinig niyang sabi ni Bianca. Hayaan mo siya, sagot ni Darius. Utu-utu ang babaeng yan. Kahit sampalin ko pa, mananatili yan dito dahil wala naman siyang mapupuntahan. Huminto si Amara sa huling baitan ng hagdan. Ang bawat salita nila ay parang nagpapatibay sa kanyang desisyon. Hindi na siya iiyak. Ngayon, oras na para ipakita sa kanila kung gaano kalakas ang isang babaeng wala nang mawawala pa. Ang dining room ay maliwanag. Puno ng mamahaling kristal at pilak na mga kubyertos. Nakaupo si Darius sa dulo ng mesa, habang si Bianca naman ay nakaupo sa tabi niya. Tila isang reyna na inaangkin ang teritoryong hindi naman sa kanya. Nang pumasok si Amara, tumigil ang kanilang pag-uusap. Sinuri ni Bianca ang suot ni Amara mula ulo hanggang paa. Oh, Amara, akala ko ba ay magpapamuhang presentable ka? Bakit parang kakagaling mo lang sa libing? Ang itim ay kulay ng paggalang, Bianca. Sagot ni Amara nang may kalmadong boses habang dahan-dahang humihila ng upuan. At sa sitwasyon ninyo ngayon, sa tingin ko ay nararapat lang na magsuot ako ng angkop na kulay. Sandaling natigilan si Darius. Nasanay siya sa isang Amara na laging humihingi ng paumanhin, isang asawang laging nakayuko. Ngunit ang Amara sa harap niya ngayon ay tila may kakaibang ningning sa mga mata. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Darius. Ang kanyang boses ay may halong babala. Wala lang, sagot ni Amara habang nagsasali ng wine sa kanyang baso. Naisip ko lang na maraming bagay sa bahay na ito ang unti-unti nang namamatay. Ang tiwala, ang katapatan, at pati na ang mga pangarap na binuo natin. Hindi ba dapat natin silang pagluksaan? Ramdam ni Amara ang pagigting ng panga ni Darius. Gusto nitang magalit. Ngunit naroon ang mga kliyente.
ang mga maimpluwensyang tao sa industriya ng transportasyon na inimbitahan nila para sa isang deal. Kailangan ni Darius na magmuhang maayos ang kanyang pagsasama sa kanyang asawa. Amara, huwag kang magdrama sa harap ng mga bisita, bulong ni Darius. Ang kanyang boses ay puno ng put, ngunit pilit na numingiti sa harap ng mga kliyente. Pasensya na, mahal, sagot ni Amara na may kasama pang matamis na ngiti. Sadyang nakakapagod lang ang araw na ito. Masyadong maraming mga papeles ang kailangan kong pirmahan para sa'yo, di ba? Ang daming mga kontrata na hindi ko naman maintindihan, pero dahil mahal kita, pinirmahan ko na lang lahat. Namilog ang mga mata ni Bianca. Alam ni Bianca na ang mga papeles na iyon ay ang mga illegal na transaksyon na maaaring magdiin sa kanilang dalawa kung sakaling ma-audit ang kumpanya. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Bianca. Ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa ay humigpit sa hita ni Darius. Amara, nakainom ka na ba? Tanong ni Bianca, sinusubok ang ilihis ang usapan. Baka kailangan mo nang magpahinga. Ayos lang ako, Bianca. Tugon ni Amara, habang humaharap sa mga kliyente na kanina, panakikinig sa kanilang pag-uusap. Alam nyo, napakahalaga ng katapatan sa negosyo. Sabi nga ng aking ama, ang Villacorta ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pangalan at integridad na iniwan niya. Sayang lang na may mga taong gustong magbenta ng pangalang yon para sa pansariling interes. Tumahimik ang buong silid. Ang mga kliyente ay nagkatinginan. Si Darius ay namumula na sa galit, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Gusto na niyang patigilin si Amara, ngunit hindi niya magagawa iyon nang hindi nagbumukhang desperado. Amara, tama na, madiing sabi ni Darius. Ngunit hindi natinag si Amara. Inilabas niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Darius, may nag-email sa akin kanina tungkol sa isang account na hindi ko naman alam kung saan nanggaling. Maraming zeros ang nakalagay. Baka gusto mong ipaliwanag sa ating mga bisita kung paano ito naging bahagi ng iyong personal na investment? Ang kulay sa mukha ni Bianca ay biglang nawala. Ang kanyang baso ng alak ay yumanig sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, ang mga biktima at ang mga nananakit ay nagpalit ng papel. Ang predator ay naging prey, at ang tahimik na asawa ay nagsimula ng humawak ng renda. Ang katahimikan sa hapagkainan ay kasing bigat ng hangin bago ang bagyo. Ang bawat pagtunog ng kubyertos na tumatama sa porselana ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng oras ng pagkawasak ni Darius at Bianca. Anong sinasabi mo, Amara? Pautal-utal na tanong ni Darius. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng babala. Ngunit sa ilalim nito ay ang takot na mabunyag ang lahat sa harap ng mga kliyente ay nagbabayad ng milyon-milyon sa Villacorta. Huminga ng malalim si Amara. Ang kanyang titig ay hindi kumukurap. Sabi ko, Darius, nakakita ako ng mga dokumentong may pirma ko. Pero sa totoo lang, hindi ko matanda ang pinirmahan ko ang mga yon. Hindi ba nakakapagtaka? Ang daming pera na pumapasok sa mga account na hindi ko naman pag-aari? Tumayo si Bianca. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Darius, kailangan na nating tapusin ang dinner na ito. Lasing na si Amara, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Bago pa man makapagsalita si Darius, isa sa mga kliyente, isang respetadong negosyante, ang sumingit. Wait, Darius. Is there something we need to know? Ang Villacorta ay may malinis na track record. Kung may mga kaduda-dudang transaksyon, kailangan namin malaman. Walang anuman yon. Imbento lang ni Amara ang lahat. Sigaw ni Darius. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagpipigil. Doon na kinuha ni Amara ang pagkakataon. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang cellphone patungo sa gitna ng mesa. Hindi imbento ang mga bank statements, Darius. At hindi rin imbento ang pirma mo sa mga kontratang yan. Gusto mo bang ipakita ko sa kanila ang kopya ng mga dokumentong nasa email ko? Ang huling baraha ay nailabas na. Ang bawat mukha ng kliyente sa mesa ay nagbago mula sa pagiging mapagkaibigan patungo sa matinding pagdududa. Alam nilang kapag nagkaroon ng gulo ang Villacorta, damay ang kanilang puhunan. Amara, tumigil ka na! Hinablot ni Darius ang braso ni Amara. Ang kanyang grip ay masakit at mapanganib. Sa pagkakataong iyon,
Isang matigas na kamay ang humarang si Elian. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya sa likuran ni Darius ay sapat na upang bitawan ng lalaki ang braso ni Amara. Si Elian ang tagapagtanggol, ang anino na alam ang bawat sikreto ng Villa Corta. "Don't touch her, sir," mariing sabi ni Elian. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, ngunit may awtoridad na hindi matatawaran. Si Darius ay umatras, napapalibutan ng mga taong dati niyang pinaglalaruan. Ang kanyang reputasyon ay guguho sa loob ng ilang minuto. Tumingin si Amara sa kanya, hindi na may luha, kundi may awa. Isang uri ng awa na mas masakit pa sa anumang insulto. "Akala mo ba ay tanga ako habang buhay, Darius? Pinag-aral ako ng ama ko para pamunuan ang kumpanyang ito. Hindi para maging sunod-sunuran sa isang taong ang tanging alam ay magnakaw ng hindi kanya." Dali-daling nag-walk out ang mga kliyente. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya. Iniwan nila si Darius at Bianca sa loob ng dining room na tila isang abandonadong entablado. Naiwan silang tatlo. Si Bianca ay humihikpi na sa isang tabi, habang si Darius ay nakatayo sa gitna, mukhang isang hari na nawalan ng kaharian. "Amara, pag-usapan natin ito." Pakiusap ni Darius. Ang kanyang boses ay basag na. Tumingin si Amara kay Elian, pagkatapos ay muling tumingin kay Darius. "Tapos na ang usapan, Darius. Mula sa sandaling ito, hindi ka na bahagi ng Villa Corta. At ang bawat sentimong ninakaw mo? Sisiguraduhin kong babalik yon sa kumpanya hanggang sa huling sentimo." Naglakad si Amara papalabas ng dining room. Ang kanyang ulo ay nakataas. Hindi siya lumingon. Alam niyang ito pa lang ang simula, ngunit sa wakas, ang kanyang buhay ay nasa sarili na niyang mga kamay. Pwede mong ipapaskin. Pagkaalis ng mga kliyente, ang mansyon na dati, ipuno ng pekeng ningning, ay biglang nagmistulang isang malamig na bilangguan. Naiwan sina Darius at Bianca sa dining room. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding galit at takot. Alam nilang kapag kumalat ang balita, wala na silang babalikan. Sa itaas, sa kanyang silid, hindi natutulog si Amara. Nakatayo siya sa bintana, pinapanood ang ulan na nagsisimulang bumuhos. Ang kanyang puso ay kalmado, isang katahimikang matagal na niyang hinahanap. Maya-maya, isang mahinang katok ang narinig sa kanyang pinto. "Pasok!" sabi ni Amara. Pumasok si Elian. Ang kanyang mukha ay seryoso, hawak ang isang makapal na folder. "Ma'am, tinatawagan na nila ang kanilang mga abogado. Magsasampa sila ng kaso upang ipa-freeze ang iyong accounts. Igigiit nilang hindi ka fit na mamahala dahil sa iyong mental state. Ito ang kanilang plano para bawiin ang kontrol." Tumalikod si Amara, kinuha ang folder mula kay Elian. "Akala nila ay wala akong handang sagot? Sa loob ng 3 taon, habang akala nila ay bulag ako, inaaral ko ang bawat galaw nila." "Alam ko," sagot ni Elian. "Kaya handa na rin ang lahat ng ebidensya. Ang pirma ni Darius sa mga illegal na kontrata, pati na ang mga proof na si Bianca ang nagmanipula ng inventory reports. Lahat ng ito ay nasa akin na." Tumingin si Amara kay Elian. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid, nakita niya ang lalaking laging naroon sa likuran niya. Ang lalaking hindi kailanman ang husga. "Bakit mo ito ginagawa, Elian? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito?" Sandaling tumahimik si Elian. "Dahil ang ama mo ang nagligtas sa pamilya ko noon, Ma'am Amara. At dahil hindi karapat-dapat na mawala ang ningning ng isang taong tulad mo dahil lang sa mga taong walang banggal." Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa puso ni Amara. Sa gitna ng trahedya, nakahanap siya ng isang taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Hindi ito pag-ibig na tulad ng kay Darius. Hindi ito mapusok o matamis sa salita. Ito ay pag-ibig na puno ng paggalang at katapatan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Darius, hindi na ang mapagpanggap na asawa, kundi ang lalaking desperado na. "Amara, ibalik mo ang access sa main account. Kung hindi, sisiguraduhin ko mawawala ka sa mundong ito." Dali-daling humakbang si Elian. Hinarangan ang landas ni Darius. "Lumabas ka, Mr. Darius.
Hindi ka na empleyado o may-ari rito. Wala kang pakialam, Elian. Traidor ka! Sigaw ni Darius habang sinusubukang itulak si Elian. Hindi na tinag si Elian. Sa isang mabilis na kilos, napilipit niya ang braso ni Darius. Hindi ito dahas, kundi ang pagpapakita ng lakas na hadekayang tapatan ng lalaking puro hangin lang ang laman ng katawan. Darius? Wika ni Amara ng may malamig na boses. Ang susunod na makikita mo ay hindi na ako, kundi ang mga pulis. May sapat na akong ebidensya para ipakulong ka sa loob ng mahabang panahon. Umalis ka na bago pa kita mismo ang magtulak sa kanila. Nanginig si Darius sa galit at kahihiyan. Tiningnan niya si Amara ng masama bago tumakbo palabas ng silid kasama si Bianca na naghihintay sa labas. Naiwang magkadikit ang tingin ni na Amara at Elian. Ang tensyon ay hindi nagaling sa panganib, kundi sa isang bagay na bago para sa kanila. Isang koneksyong matagal na nakatago. Ma'am? Bulong ni Elian. Amara na lang, Elian, putol ni Amara. Mula ngayon, Amara na lang. Lumipas ang ilang araw matapos ang hapunang iyon. Ang Villa Corta ay hindi natahimik. Sa loob ng opisina, ang bawat pagtunog ng telepono ay tila babala ng isang darating na lindol. Si Amara, na dati nagtatago sa anino ng kanyang asawa, ay nakaupo na ngayon sa mesa ng kanyang ama. Ang bawat pirma niya ay may dalang bigat at kapangyarihan. Sa ibaba, sa lobby ng kumpanya, nakatanggap si Darius ng isang dokumento. Hindi ito basta dokumento. Ito ay isang cease and desist order at isang formal termination notice. Ano ito? Sigaw ni Darius sa security desk. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Hindi niya ako pwedeng tanggalin. Ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito sa loob ng 3 taon. Si Elian, na nakatayo malapit sa elevator, ay lumapit ng dahan-dahan. Ang kanyang presensya ay sapat na upang patahimikin ang sinumang nagbabalak na gumawa ng gulo. Ang utos ay galing kay Miss Amara, sir, at ayon sa audit report, may sapat na basehan ang pagpapatalsik sa inyo dahil sa mismanagement at embezzlement. Naramdaman ni Darius ang paghina ng kanyang mga binti. Alam niyang kapag umabot ito sa korte, hindi lang siya mawawala ng trabaho. Mawawala sa kanya ang lahat. Samantala, sa loob ng opisina, si Amara ay kausap ang kanilang legal counsel. Gusto kong siguraduhin na bawat sentimong ninakaw nila ay maibabalik, mariing wika ni Amara. Miss Amara, maaari tayong magsampa ng kasong kriminal, payo ng abogado. Ngunit asahan ninyong lalaban sila ng patayan. Maghanda kayo sa gulo. Handa na ako, sagot ni Amara. 3 taon akong naghanda para sa araw na ito. Paglabas ng abogado, pumasok si Elian. May bitbit siyang isang tasa ng mainit na kape, hindi galing sa machine, kundi mula sa paboritong coffee shop ni Amara. Uminom ka muna, Amara. Masyado kang nagpapastress. Wika ni Elian habang inilalagay ang kape sa mesa. Tiningnan siya ni Amara. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ang lalaking ito ang tanging constant sa kanyang buhay. Elian, bakit ka pa rin narito? Sa lakas ng kalaban, baka madamay ka pa. Pwede ka nang umalis kung gusto mo. Ngumiti si Elian, isang ngiti na bihirang makita. Wala akong balak umalis. Hindi hanggat hindi mo nakukuha ang nararapat sa'yo. Hindi mo kailangan lumaban ng mag-isa. Sa sandaling yon, ang pintuan ay muling bumukas. Hindi si Darius, kundi si Bianca. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang makeup ay burado na dahil sa iyak. Hindi na siya ang babaeng mapagmataas na nakilala ni Amara. Amara! Pakiusap! Lumuhod si Bianca sa harap ng mesa ni Amara. Patawarin mo ako! Ginawa ko lang lahat dahil inutusan ako ni Darius. Siya ang medplano ng lahat. Ako ay sunod-suluran lang. Tumayo si Amara. Dahan-dahan siyang lumapit kay Bianca. Sa bawat hakbang niya, ramdam ni Bianca ang presensya ng isang tunay na may-ari ng Villa Corta. Bianca, bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pait. Ang pagkakamali mo ay hindi lang ang pagsunod kay Darius. Ang pagkakamali mo
ay ang isipin na ang pagiging mabait ay nangangahulugan ng pagiging mahina. Hindi kita patatawarin, pero bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ano yon? Tanong ni Bianca, puno ng pag-asa. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya laban kay Darius. Isulat mo ang lahat sa isang sworn affidavit. Gawin mo yon at baka hindi kita isama sa kakasuhan ko. Ang pagtataksil ni Bianca kay Darius ay ang huling peraso ng puzzle na kailangan ni Amara. Ang pagbagsak ng mga hari ay magsisimula sa loob ng kanilang sariling alyansa. Sa loob ng silid, kung saan dati silang nagpaplano ng mga masasamang gawain, na yon ay nagbabangayan sina Darius at Bianca. Ang mansyon na dati kanilang pugad ay naging isang madilim na kulungan ng sisihan. Taksil ka, Bianca? Akala ko ba ay kampi tayo? Sigaw ni Darius habang winawasak ang mga gamit sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi na maitago ng anumang maskara. Tumayo si Bianca sa gitna ng sala, nakataas ang noo kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Kampi? Darius, hindi mo ako kailanman naging kampi. Ginamit mo lang ako para sa mga illegal mong gawain. Na yung alam ni Amara ang lahat, gusto mo akong gawing sacrificial lamb? Hinding-hindi! Sa labas ng pinto, nakikinig si Amara. Kasama niya si Elian, na nananatiling tahimik, ngunit handang umaksyon anumang oras. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit, isang senyales ng pagkakaisa sa gitna ng unos. Naririnig mo ba sila? Bulong ni Amara. Ang mga taong walang dangal, kapag nasusukol, ay handang pumatay ng sarili nilang anino. Hayaan mo silang maglamusan, sagot ni Elian. Mas madaling pasukin ang isang kuta kung ang mga gwardiya na mismo ang nagpapatayan. Biglang bumukas ang pinto. Lalabas sana si Darius upang humanap ng paraan para makatakas, ngunit natigilan siya nang makita si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang asawa, ang asawang akala niya ay mahina, na nakatayo sa harap niya ng may matapang na tindig. Amara! Nauutal na, sabi ni Darius, sinusubukang magbago ng tono. Amara, nakikinig ka ba? Sinungaling ang babaeng ito. Siya ang nagplano ng lahat. Darius, putol ni Amara. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Nakita ko ang affidavit ni Bianca. Ang bawat detalye, ang bawat pirma mo. Hindi na kailangan ng kahit anong paliwanag. Tumingin si Darius kay Elian. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot. At ikaw, Elian, isa ka lang asong sumunod sa kanya. Akala mo ba ay ligtas ka? Walang kislap sa mga mata ni Elian. Ang aso Darius ay tapat sa kanyang amo. Pero ikaw? Ikaw ay isang taong walang amo, walang prinsip, at higit sa lahat, walang paninindigan. Sa isang iglap, tinangka ni Darius na sugurin si Elian. Ngunit mabilis na gumalaw si Elian, hinawakan ang braso ni Darius at idiniin ito sa dingding. Hindi ito binitawan ng security head hanggat hindi nakaluhod ang dating amo sa sahig. Huwag mong subukang galawin ang kahit sinong tao rito, Darius, babala ni Elian. Ang Villa Corta ay hindi na sa iyo. At ang batas? Papunta na rito. Sa di kalayuan, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis. Ang mga pulang ilaw ay sumasayaw sa mga bintana ng mansyon, sumisimbolo sa pagtatapos ng paghahari ng kasinungalingan. Tumingin si Amara kay Darius na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Hindi ito dahil sa siya ay malupit, kundi dahil ito ang hustisya na nararapat para sa lahat ng sakit na kanyang dinanas. Darius, wika ni Amara bago siya tumalikod. Ang Villa Corta ay muling magbabangon. Pero ikaw ay mananatiling isang alaala ng maling desisyon na hindi ko na muling uulitin. Habang dinadala ng mga pulis si Darius at Bianca palabas, tumingin si Amara sa langit. Ang ulan ay tumitigil na. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na paghinga. Tumingin siya kay Elian. Tapos na, Elian, pero paano na ang susunod? Ang susunod, sagot ni Elian habang tumitingin sa horizon, ay ang buhay na dapat ay nabuhay mo na noon pa. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang mahatulan sina Darius at Bianca.
Ang mansyon ay tahimik na ngayon. Isang tahimik na hindi na nakakatakot, kundi payapa. Ang bawat sulok ng bahay na dati, ipuno ng alaala ng pagtataksil, ay unti-unti nang binabago ni Amara. Ipinamigay niya ang mga gamit na dati, ipinag-aawayan nila. At muling inayos ang mga silid na dati, ipugad ng kasinungalingan. Sa loob ng Villa Corta, muling nabuhay ang sigla. Ang mga empleyado na dati takot sa diktadurya ni Darius ay ngayon ay masaya nang nagtatrabaho dahil sa pamumuno ni Amara. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi maitatago ni Amara ang pagod. Ang pagiging matapang ay may katumbas na presyo, ang pagharap sa sarili niyang mga sugat. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin ng mansyon, naramdaman ni Amara ang bigat ng kanyang mga alaala. Umupo siya sa isang bangkong bato kung saan madalas siyang magbasa nung buhay pa ang kanyang ama. Lumapit si Elian, may dalang tsa, ang paborito niyang chamomile tea. Inilapag ito ng lalaki sa tabi niya bago tumabi ng bahagya. "Hindi ka pa rin makatulog ng maayos, diba?" tanong ni Elian. Hindi ito isang akusasyon, kundi isang pag-aalala. Tumingin si Amara sa malayo. "Sinasabi ng isip ko na tapos na ang lahat, Elian. Pero ang puso ko, parang may hinahanap pa ring sagot. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, naging tanga ba talaga ako o sadyang mapagmahal lang ako?" "Ang pagiging mapagmahal ay hindi katangahan," tugon ni Elian. "Ang pagkakamali mo lang ay ibinigay mo ang pagmamahal na yon sa maling tao. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil naniwala ka sa kabutihan. Kahit na ang kapalit nito ay sakit." Tumingin si Amara kay Elian. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Sa loob ng mahabang panahon, ang lalaking ito ang nagsilbing anchor niya. "Elian, sa lahat ng nagawa mo para sa akin, paano kita mapapasalamatan ng sapat?" Ngumiti si Elian, isang ngiting puno ng paggalang. "Ang makita kang nakangiti ng totoo, Amara, yung ngiting hindi pilit, at higit pa sa anumang pasasalamat." Biglang humangin ng malakas. Kinuha ni Elian ang kanyang jacket at ipinatong sa balikat ni Amara. Ang paghawak ng kanyang mga kamay sa balikat ni Amara ay tumagal ng bahagya, isang sandali ng katahimikan na puno ng damdamin. Walang salita, ngunit ang bawat galaw ay nagsasabing, "Narito ako, hindi ako aalis." "Elian!" tawag ni Amara sa kanyang pangalan. "Hindi mo kailangang maging bodyguard ko habang buhay. Pwede ka nang maging malaya." "Ang kalayaan ko ay wala sa paglayo, Amara," sagot ni Elian. "Ang kalayaan ko ay ang malaman na ligtas ka." Sa sandaling yon, napagtanto ni Amara na ang paghihiganti ay hindi lang pagpapakulong sa mga taong sumira sa kanya. Ito ay ang pag-unawa na sa kabila ng lahat ng nawala, may mga bagay na nananatili, ang kanyang sarili, ang kanyang danggal, at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang gabi ay lumalim, ngunit ang takot sa kanyang puso ay tuluyan ng naglaho. Sa unang pagkakataon, hindi na siya naghahanap ng hustisya. Ang hinahanap na lang niya ay ang kinabukasan. Akala ni Amara ay tapos na ang lahat, ngunit may isang sorpresa pa ang tadhana. Isang liham ang dumating sa opisina, hindi galing sa korte, kundi mula sa abogado ng pamilya ng kanyang ina. May isang ari-arian sa probinsya na hindi alam ni Amara na pag-aari pala nila. Dahil kailangan niyang pirmahan ng ilang dokumento para sa paglipat ng titulo, nagpasya si Amara na pumunta roon. Isang tahimik na bayan sa Batangas kung saan nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. "Dito tayo magpapalipas ng gabi," sabi ni Amara habang pinagmamasdan ang lumang bahay. "Dito lumaki ang mama ko." Habang nililinis nila ni Elian ang mga gamit sa loob, may isang lumang album na nahulog mula sa isang shelf. Bumukas ito sa isang pahina kung saan may litrato ng ama ni Amara at isang lalaking kamukhang-kamukha ni Darius. Nanigas si Amara. "Elian, tingnan mo ito!" Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa at isang maikling nota. Ang pinagkasunduang utang na hindi mababayaran ng pera
Biglang nagkaroon ng koneksyon ang lahat. Ang pagpili ni Darius sa kanya noon, ang pagpilit nito sa Villacorta, hindi lang pala ito dahil sa pera. May isang lihim na pagkakasundo sa pagitan ng mga pamilya nila na hindi kailanman nabanggit ng kanyang ama. Kaya pala siya pumasok sa buhay mo, sabi ni Elian habang sinusuri ang litrato. Hindi lang siya basta opportunist, sinadya niyang pasukin ang pamilya niyo dahil sa isang lumang vendetta. Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng kanyang balahibo. Ang banta ay hindi pala natapos sa pagkulong kay Darius. May mga taong nasa likod nito na mas malalim ang galit. Biglang may narinig silang kaluskos sa labas. Mabilis na hinila ni Elian si Amara at inilayo sa bintana. Ang isang basag na bintana ay nagpahiwatig na may taong sumusubok silang obserbahan. Stay low, pabulong na utos ni Elian. Sa kabila ng panganib, hindi na naramdaman ni Amara ang dating takot. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na protektahan ang kanyang sarili. Kinuha niya ang isang mabigat na bagay sa mesa, isang lumang candlestick. Hindi na ako ang Amara na tatakbo, matapang na wika ni Amara. Lumabas si Elian sa pintuan sa likod upang harapin ang kung sino man ang nasa labas. Sa loob ng ilang minuto, narinig ni Amara ang tunog ng pakikipaglaban. Hindi ang marahas na gulo, kundi ang kalkulado at disiplinadong paggalaw ng isang propesyonal. Nang bumalik si Elian, hiningal ito ngunit may bitbit na isang lalaki na pilit na lumalaban. Sino ka? Tanong ni Amara. Lumapit siya ng may matapang na tindig. Sino ang nag-utos sa iyo? Ang lalaki ay tumingin kay Amara. May niting ng umutya. Hindi pa tapos ang utang ng Villacorta, Amara. Hindi mo alam kung anong apoy ang ginising mo. Bago pa man makapagsalita ang lalaki, biglang may narinig silang tunog ng sasakyan na palayo. Ang lalaki ay isa lamang distraction. Amara, sabi ni Elian habang hinihingal, mukhang mas malaki ang kinakaharap nating problema kaysa sa akala natin. Ang vendetta ay hindi lang kay Darius. Tumingin si Amara sa kalawakan. Alam niyang ito na ang huling pagsubok. Kung gusto nilang tapusin ang utang na ito, haharapin ko sila. Pero hindi na ako magiging biktima. Mula ngayon, ako ang magiging dahilan ng pagbagsak nila. Ang hangin sa probinsya ay nananatiling malamig, ngunit ang tensyon sa loob ng lumang bahay ay nakakasakal. Matapos ang insidente, hindi na nagdalawang isip si Amara. Alam niyang hindi na sapat ang pagiging matalino. Kailangan na niyang maging handa sa pisikal at estratehikong paraan. Elian? Tawag ni Amara habang pinagmamasdan ang lalaking naglilinis ng sugat sa kanyang braso. Sugat na nakuha nito sa pagtatanggol sa kanya. Sino ang mga taong ito? Bakit na yun lang sila lumitaw? Binaba ni Elian ni Icon ganyang ginagamit na gasa at tumingin ng diretso kay Amara. Sila ang mga old guard ng industriya, mga kasosyo ng ama mo noon na hindi sumang-ayon sa mga reformang ginawa niya. Nung mawala ang ama mo at nangako si Darius na ibabalik ang dating sistema, sumuporta sila sa kanya. Ngayong nabunyag ang kaso ni Darius, natatakot silang madamay ang sarili nilang mga lihim. So, they want to silence me. Pabulong na sabi ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Akala nila ay magtatago ako sa takot? Nagkakamali sila. Hindi na naghintay si Amara na sila ang lumapit. Kinabukasan, bumalik sila sa Maynala. Hindi na siya nag-opisina bilang isang amo na naghihintay ng ulat. Kumilos siya bilang isang general na naghahanda ng plano. Ginamit niya ang bawat koneksyon na iniwan ng kanyang ama at ang bawat impormasyong nakuha niya mula sa mga file ni Darius. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang nagbago sa pagitan nila ni Elian. Ang pagtrato sa kanya ni Elian ay hindi na lang bilang isang bodyguard. May isang formalidad na naglaho, napalitan ng isang mas malalim na koneksyon. Kailangan mo magpahinga, sabi ni Elian isang gabi, habang nakita niyang hindi pa rin natutulog si Amara sa harap ng laptop. Ang kumpanya ay hindi babagsak sa loob ng isang gabi. Pero ang kalusugan mo, mabilis yon mawala. Tumingin si Amara sa kanya.
Ang pagod ay malinaw sa kanyang mga mata. Ngunit naroon din ang pasasalamat. Elian, kung sakaling hindi ko kayanin ang laban na ito, pangakoan mo ako na hindi ka titigil. Iligtas mo ang Villacorta. Lumapit si Elian at marahang hinawakan ang mga kamay ni Amara. Ang haplos nito ay sapat na upang pakalmahin ang lahat ng kaba sa dibdib ng babae. Hindi tayo matatalo, Amara. Dahil ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kumpanya. Tungkol na ito sa hustisya na matagal mo nang hinihintay. Sa gabing iyon, hindi natulog si Amara. Sa halip, gumawa siya ng isang digital fortress, mga dokumentong nakatago sa cloud na otomatikong ipadadala sa media at sa mga otoridad oras na mawala siya o may mangyari sa kanya. Iyon ang kanyang dead man switch. Habang tinitingnan niya ang screen, isang mensahe ang lumitaw mula sa isang anonymous na numero. Stop digging, or you'll end up like your father. Hindi na tinag si Amara. Sa halip na matakot, mabilis siyang nag-reply. My father died with his honor. I will live to protect it. Isinara niya ang laptop. Handa na siya. Ang digmaan ay hindi na lang darating. Ito ay sisimula na niya. Hindi nag-aksaya ng panahon si Amara. Kinabukasan, sa isang malaking press conference na hindi inasahan ng mga kalaban, hinarap ni Amara ang media. Ang lahat ng mga dokumentong nag-uugnay sa mga old guard sa mga illegal na gawain ni Darius ay nakahanda na. Habang naglalakad siya patungo sa podium, Ramdam niya ang libu-libong matang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay naghihintay ng pagkakamali, ang ilan ay naghihintay ng katotohanan. Nakatayo si Elian sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nakabantay sa bawat galaw ng mga taong nasa loob ng bulwagan. Villacorta stands for integrity, panimula ni Amara. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nayayanig. Sa nakalipas na mga taon, ang pangalang ito ay ginamit para sa kasakiman. Ngunit ngayon, tapos na ang pagtatago sa dilim. isa-isang inilatag ni Amara ang mga ebidensya. Ang mga pangalan ng mga kasusyo, ang mga bank account sa ibang bansa, at ang mga kontratang pinilit na ipapirma kay Darius noon. Ang bawat pahina ay parang bomba na pumuputok sa harap ng mga taong akala nila ay untouchable sila. Sa likod ng entablado, isang lalaking matanda, si Don Gregorio, ang pinuno ng mga old guard, ang nakatingin sa monitor na may matinding puot. Ang batang yan, gusto niyang sunugin ang buong industri. Akasama siya. Sir, kailangan na nating itigil ang presscon. Aninang isang tauhan. Huli na ang lahat. Sagot ni Don Gregorio. Sa loob ng bulwagan, ang kaguluhan ay nagsisimula na. Ang ilang mga mamamahayag ay nagtatanong na ng sabay-sabay. Sa gitna ng ingay, si Amara ay nananatiling mahinahon. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang isang anino na mabilis na gumagalaw patungo sa entablado. Isang lalaking may hawak na maliit na bagay. Hindi ito napansin ng mga security, ngunit nakita ito ni Elian. Bago pa man makalapit ang lalaki, mabilis na tumalon si Elian mula sa gilid. Sinalubong ang lalaki at pinigilan ito sa isang malinis na lock. Isang stun gun ang nalaglag sa sahig. Ang buong bulwagan ay tumigil. Ang mga camera ay nakatutok na sa insidente. Hindi natakot si Amara. Sa halip, tumingin siya sa camera. Direktang nakikipag-usap sa mga mastermind sa likod ng insidente. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayo dapat matakot sa kanila. Dahil ang katotohanan ay may sariling sandata. Dinala ng mga pulis ang lalaki at si Elian ay bumalik sa tabi ni Amara. Hindi na nag-atubili si Amara. Hinawakan niya ang kamay ni Elian sa harap ng maraming tao. Isang simbolo ng pagkakaisa at pagtangi sa takot. Pagkatapos ng presscon, habang nasa loob sila ng sasakyan, tumahimik ang paligid. Ang mga kamay ni Elian ay nanginginig pa rin ng kaunti mula sa tensyon ng labanan. Salamat, pabulong na sabi ni Amara. Trabaho ko ito, Amara, sagot ni Elian. Hindi, pagtutol ni Amara. Hindi lang ito trabaho. Binigay mo ang buhay mo para sa akin. Hindi ko nahahayaan na bodyguard lang ang tingin ko sa'yo. Tumingin si Elian sa kanya. Ang mga mata ay puno ng emosyong matagal na niyang itinatago.
Amara, sa sandaling matapos ang lahat ng ito, ang gusto ko lang ay ang katahimikan kasama ka. Ang digmaan ay hindi pa tapos, ngunit sa sandaling yon, alam ni Amara na hindi na siya mag-isa. Ang press conference ay naging mitsa ng isang malawakang investigasyon. Hindi na lamang ang Villacorta ang nakapokus sa mga dokumento, ang gobyerno at ang mga awtoridad sa pananalapi ay nagsagawa na rin ng freeze order sa lahat ng asset ng mga old guard. Sa loob ng isang pribadong silid, si Don Gregorio ay nagtatago. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang sunugin ang huling set ng mga ebidensya. Ngunit bago pa man siya makapagsindi ng posporo, ang pintuan ay marahas na bumukas. Pumasok si Amara, suot ang isang power suit na tila balute. Kasunod niya ang mga opisyal ng pulisya. Tapos na ang laro, Don Gregorio, wika ni Amara. Akala mo ba ay ikaw ang nanalo? Tumatawa ng mapait ang matanda. Ang Villacorta ay itinatag sa dugo at pawis ng mga taong tulad ko. Sa tingin mo ba ay makakatayo ka ng mag-isa nang wala ang aming suporta? Ang Villacorta ay hindi itinatag sa dugo. Sagot ni Amara habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Itinatag ito sa danggal. Ang dumi na ikinabit ninyo sa pangalang ito ay akin ng nilinis. At ang mga taong tulad mo? Kayo ang nagsisilbing mansa na dapat nang alisin. Inilabas ng mga pulis ang warrant of arrest. Sa sandaling pusasan si Don Gregorio, ang kanyang mukha ay hindi na mapagmataas. Ito ay mukha ng isang taong nawala ng lahat. Samantala, sa labas ng gusali, naghihintay si Elian. Nakita niya ang paglabas ng mga pulis kasama ang matanda. Alam niya na sa sandaling ito, ang panganib na bumabalot sa buhay ni Amara ay tuluyan ng naglalaho. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong na nananatili. Ngayong tapos na ang laban, saan na siya lulugar sa buhay ni Amara? Lumabas si Amara sa gusali, sinalubong siya ng mga flash ng camera, ngunit hindi na siya ang Amara na natatakot sa mga mata ng publiko. Siya na ang Amara na may hawak ng sariling tadhana. Pagkakita niya kay Elian, mabilis siyang naglakad patungo rito at, sa harap ng lahat ng tao, hinawakan niya ang kamay nito. Hindi na ito isang formal na kilos. Ito ay isang deklarasyon. Elian, tawag ni Amara. Po? Sagot ni Elian, nananatiling mapagkumbaba kahit sa gitna ng tagumpay. Sabi mo nun, ang gusto mo lang ay katahimikan kasama ako. Gusto ko nang simulan ang katahimikan yun ngayon din. Binitawan ni Amara ang lahat ng responsibilidad sa kanyang mga tagapayo at naglakad palayo sa gulo kasama si Elian. Sa unang pagkakataon, hindi sila nagmamadali. Wala nang mga anino na sumusunod. Wala nang mga lihim na kailangang itago. Habang nakasakay sila sa sasakyan palayo sa Manila, tumingin si Amara sa labas ng bintana. Ang mga gusali ay unti-unting lumiliit, simbolo ng mga problemang dati napakalaki, ngunit ngayon ay bahagi na lamang ng nakaraan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elian habang nagmamaneho. Sa lugar kung saan walang Villacorta, sagot ni Amara habang nakasandalang ulo sa balikat ni Elian. Sa lugar kung saan tayo lang. Ang digmaan ay tapos na. Ang hustisya ay nakamit. At para kay Amara, ang pinakamalaking gantimpala ay hindi ang kumpanya, kundi ang kalayang mahalin ang taong naniwala sa kanya noong ang lahat ay tinalikuran siya. 6 na buwan ang lumipas. Ang Villacorta ay hindi na lamang isang kumpanya. Ito ay naging simbolo ng bagong pamumuno na may integridad at puso. Ngunit sa buhay ni Amara, ang tunay na tagumpay ay hindi makikita sa boardroom, kundi sa isang maliit at tahimik na bahay sa tabing dagat sa Batangas. Doon, walang ingay na mga telepono, walang mga dokumentong kailangang pirmahan. Ang tanging naririnig ay ang hampas ng mga alon at ang huni ng mga ibon sa umaga. Naglalakad si Amara sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa pinumbuhangin. Ramdam niya ang init ng araw sa kanyang balat, isang init na hindi nakakapaso, kundi nagbibigay ng buhay. Sa kanyang tabi ay si Elian. Hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Hindi na siya bodyguard, siya na ang katuwang sa buhay. Akala ko noon, ang kaligayahan ay nakadepende sa kung gaano ako kadaming napatunayan sa ibang tao.
Wika ni Amara habang nakatingin sa malawak na dagat. Pero ngayon napagtanto ko na ang kaligayahan ay nasa simpleng paghinga ng maluwag. Tumigil si Elian at humarap kay Amara. Binago mo ang Villacorta, Amara. Pero higit sa lahat, binago mo ang sarili mo. Hindi ka na ang babaeng naghahanap ng pagtanggap. Ikaw na ang babaeng alam ang sariling halaga. Ingumiti si Amara. Dahil naniwala ka sa akin nung ako mismo, hindi ko magawang maniwala sa sarili ko. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagtataksil ni Darius, ang pagpapanggap ni Bianca, at ang mga aninong pilit na humahatak sa kanya pababa. Lahat ng iyon ay nagsilbing mga piraso ng puzzle na bumuo sa babaeng nakatayo ngayon sa harap ni Elian. Hindi niya pinagsisisihan ang mga sugat ng nakaraan dahil ang mga ito ang nagdala sa kanya sa lugar na ito. Elian, tawag ni Amara. Po? Salamat. Salamat sa pananatili, kahit na ang tanging naibigay ko sa iyo noon ay gulo. Hinalika ni Elian ang kanyang noo, isang halik na puno ng pangako. Ang gulo mo ang nagdala sa akin sa iyo, at hinding-hindi ko pagsisisihan ang bawat araw na ginugol ko para protektahan ka. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang langit ay naggulay kahel at lila. Ang kulay ng isang pagtatapos na may dalang pag-asa. Wala ng takot. Wala ng paghihigante. Ang natitira na lamang ay ang bukas na kanilang bubuuin ng magkasama. Tumingin si Amara sa dagat at sa unang pagkakataon, hindi na siya tumitingin sa nakaraan. Tumingin na siya sa horizon, sa isang hinaharap na malaya, payapa at puno ng tunay na pagmamahal. Tapos na ang laban. Nagsisimula na ang tunay na buhay. 1 taon na ang nakalilipas. Sa hardin ng mansyon sa probinsya, nagtanim si Amara ng isang puno ng nara, isang puno na simbolo ng katatagan. Sa paanan nito, naglalaro ang mga alon ng dagat na tila bumubulong ng kapayapaan.